Hindi pa ako kailanman napatumba noon. Hindi pa siya napatigil at nakaligtas siya sa matinding laban kay Julio Cesar Chavez. Karamihan sa mga Marami ang naniwala na si Hector Camacho ay magtuturo ng leksyon sa batang undefeated na kampeon at ilalantad siya sa pinakamahalagang yugto ng kanyang karera. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ipinakilala si Felix Trinidad sa buong mundo ng boxing. Si Hector Camacho ay hindi lang basta kampeon. Isang institusyon, 3 beses na kampeon sa mundo, may 44 na panalo at mabilis na galaw na pumigil sa lahat ng kalaban. Tingnan mo kung paano niya hinarap ang problema. Nakatagal siya laban kay Julio Cesar Chavez at nakalabas ng ring sa sarili niyang paa at wala pang nakapigil o nakapagpabagsak sa kanya kahit kailan. Noong ika-10 ng Enero, isang magaan na bangka, isang goal. Sigurado akong hindi magiging iba ang bata nito mula Caguas. Felix Trinidad, nakuha niya ang titulo ng FIB welterweight nang man-knock-out niya si Maurice Blocker noong 1993. Nakapag-ipon siya ng rekord na 22 panalo. 19 dito ay sa pamamagitan ng knockout at wala siyang kahit isang talo. malapit na itong matapos. Siya ay talo. Pero para sa karamihan sa mundo ng boxing, ito ang laban na kailangan mapanalo ni Camacho. Mayroon siyang karanasan, bilis, at talino sa ring na hindi kayang tapatan ng kahit sinong 22 taong gulang. Gayunpaman, noong ika-29 ng Enero, 1994, papasok si Trinidad sa MGM Grand Las Vegas para patunayang mali ang mga nagdududa sa kanya. Pagkatapos tumulog ang kampana, nagbantayan agad ang 2 boksingero at walang nakita sa depensa ng isa't isa. Camacho, boycott. Sa tingin ko, yun ang naging susi kung bakit natalo si Camacho. Hindi nakakapag-cut off ng ring si Trinidad o nakakalapit ng may ganong presyon. Lahat yan pabor kay Camacho. Ayon kay Macho, hindi kasing lakas ng suntok ni Chavez ang kay Trinidad. Dagdag pa, mas mahina ang pressure ni Felix kaysa kay Chavez. Pakiramdam ni Hector, pabor ito sa kanya. O mga pare, umpisa pa lang ito. At sa ngayon, ang meron ng tayo ay si Masvidal na tumatakbo. Hindi pa siya masyadong lumalaban. Kanina mo ibibigay ang round na ito? Wala pang may nagagawa sa ngayon. Nagkakapalang sila sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, nagkasabitan na ng mga paa. Makikita mo yan buong gabi gamit parehong kamay. Nakapagpatama si Camacho ng ilang jab. May dumamping magagaan na suntok sa kanilang dalawa. Siguro may kaunting lamang si Camacho, pero dito nagiging sobrang objektibo ang paghusga sa ganitong laban. Sa simula, dapat magpakawala ng suntok si Felix para makuha ang round. Kasi si Camacho lang ang sumusuntok, pero puro hangin ang tinatamaan. May ilang suntok siyang dumampi, at ito lang ang basihan ng paghusga ngayon. Dahil na napakalaking laban ito, monumental para kay Felix Trinidad. Sa tingin mo ba, may posibilidad na medyo kinakabahan siya dito sa unang round? Palagay ko, wala pa siyang nakitang katulad ko. Sa ikalawang round, kinuha ni Camacho ang kontrol dahil sa bilis at galaw niya. Dahil sa banggaan, nasugatan sa ibabaw ng kaliwang mata si Trinidad. Sa unang round, nakapasok siya ng 4 na magandang suntok. Kita mo yung pagtapak niya sa paa ni Macho Camacho? Sinimulan nila ang round na ito ng ganoon. Hindi mo talaga maiwasan. Nandun na talaga yon. Matangkad siya. Inaangat niya paa para umatake. At nandoon ang paa ni Macho na tatapakan niya. Isa yan sa awkward na parte ng pagbuboxing kontra southpaw ulit. Nakikita mo ulit, palagi niyang natatapakan ng paa nito. Dagana ito mayon. Pabor kay Trinidad ang abot, tataas. Ganon din, hindi siya gumagalaw. Si Trinidad, 5 talampakan at 11 pulgada ang taas, may 70 pulgada ang abot. Tuloy-tuloy lang ang paghabol niya kaysa sa kabalitaran. Tama ka dyan, tingnan mo kung sino na ang umaatras ngayon. May tumutulong dugo sa kaliwang mata ni Felix Trinidad. Naku, kakasimula pa lang niya, pero may kaunti na agad siya. Pagdating ng ikatlong round, nakuha ni Trinidad ang ritmo niya. Tumama siya ng mababang jabs at malalakas na suntok, kaya napilitan si Camacho magdepensa. Mapapaisip ka kung may mga kapwa niyang Puerto Rican na kapareho ang opinyon. Oo, dahil ang mga Puerto Rican ay mula sa bansang mahilig sa laban at ipinagmamalaki ang tapang ng kanilang mga boksingero. Wala nang mas matapang kina Freddy Gomez, Carlos Ortiz, Jorge Torres o Gonzales. Maraming mahusay na Puerto Rican na boksinggero. Pero si Macho, imbes na maging isa sa kanila, mas pinili ang showbiz kaya supdulan ang galit nila sa kanya. Ironic nang tawagin siyang Macho Man kasi ang estilo niya sa laban ay di naman Macho Man. Abaliigtaran nga talaga. Lagi niyang gustong ipakita ang macho image niya kahit wala sa ring. Pero gaya ng ipinakita namin sa feature,
Sumobra siya kamakailan na magkaroon siya ng gulo sa mga pulis. Well, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama siya sa labas ng ring. Talagang ginagawa niyang lahat para mapanatili yung image na yon. Nagsilbi siya ng 6 na buwang house arrest at 200 oras ng community service sa Florida para makaiwas sa 70 araw na kulong. Hindi siya pwedeng lumabas ng bahay kung wala ang abogado niya. Nagkaroon ng konsiderasyon para payagan siya mag-training. Nag-set up siya ng training camp sa loob ng bahay niya. Ito ang unang beses sa boxing ang legal na parusa ay naging paraan para tumaas ang tsansang manalo ng titulo. At ito nga ay nangyari. Tingnan natin kung aabot pa ito ng isa pang round. Felix Trinidad. Isang maganda kaliwati naman niya ito ng maganda kaliwang suntok at sinundan ng isang lead right. Nick Quackenbush, eksaktong tama. At tingnan mo ang paraan. Sa ika-4 na round, agad sinabi ni Camacho na natamaan siya ng hinlalaki sa mata at maaring hindi na siya magpatuloy. Pero si Joe Cortez nanatiling matatag at pinilit siyang ipagpatuloy ang laban. Patuloy na sumugod si Trinidad at binugbog ang katawan. Pero nanatili siyang nakatayo hanggang dulo. Parang moral na tagumpay. Yun. Alok si Camacho. Ngayon, ano yun? Timeout ba? Ano? Sandali lang. Binawasan ng 1 puntos si Trinidad sa ika-5 round dahil sa paghawak at pagpalo. Humapabor na sa kanyang momentum. 147 at pagkatapos ng laban kay Chavez, nanghina siya dahil sa pagbawas ng timbang. Sabi niya kung uulitin, dapat mas maraming paggalaw ng patagilid, pero hindi naman siya naubusan ng lakas noon. Isang bagay na hindi pa talaga natin napag-uusapan ay na ito ay sa 147. Ang bilis ni Camacho na palaging ganito kabilis at ang kakayahan niyang sumuntok ay nasa 140 at pababa noon. Kaya hindi pa siya masyadong nagkaroon ng malalakas na kalaban sa 147. Makikita natin sa mga susunod na rounds kung paano makakapekto sa kanya ang lakas na yon. Nanalo si Camacho ng WBC Junior Lightweight title noong 8, 3 WBC Lightweight title noong 8, 5 at WBO Junior Welterweight title noong 8, 9. Layunin niya makuha ang ika-4 na titulo at talunin si Chavez sa rematch, pero dapat muna niyang talunin si Felix Trinidad. Magandang counter na kaliwang kamao mula kay Camacho doon. Itinulak ni Trinidad siya sa manalupit gamit ang magandang kanang kamao. Bumalik ito at naipasok din niya ang sarili niyang kaliwang kamao. Oo, bumibilis ng laban. Pinapababilis ni Felix ang laban. Handang tumanggap ng counter punch para magawa ito. Hindi pinapalampas ni Macho ang mga pagkakataon na mag-counter punch. Kaya nagiging sobrang interesante na ito. Sa ngayon, ginagawa ni Trinidad ang isang bagay na gusto ko kapag kailangan ko makalaban ng mga southpaw. At yon ay magandang lead right na may kontrang left hook, pwedeng sa ulo o katawan. At ayun, nakita natin ang isa pang magandang suntok sa katawan na tumama at kumakapit na naman si Camacho gaya ng nakasanayan niya. Mag-hold si Macho. Pinapakita niyang nasasaktan siya at kumakapit. Walang duda. Hindi siya nahihiyang gawin yon. Kaya alam mong nasasaktan siya. Hindi! Maganda ang galaw ni Camacho. Bumawi siya ng 2 hook. Sa kontrasuntok. Trinidad. Ayon kay Bobby, natural na welterweight ang tinutukoy niya. Naniniwala si Felix Sr., trainer ni Felix Jr., na kayang patumbahin ang anak at alaga niya si Camacho. Makikita mo si Trinidad bilang isang junior middleweight at hindi na magtatagal dahil alam ko nahihirapan na siya sa 147. Narinig ko na yan mula sa ilang tao. Muli, natapakan niya ang paa nito at nadapa si Camacho dahil doon. Hello! Sa rounds 6 at 7, kinuha ni Trinidad ang kontrol gamit ang manager, mga suntok sa katawan at malalakas at eksakto mga suntok. Dahil dito, mas lalo pang kumapit si Camacho sa bawat suntukan. Lalong ginanahan si Felix at mas pursigido sa paghabol kay Camacho. Lalo pang tumatakbo si Felix. At sa mata ng hurado, ito ang kampiyon na humahabol sa challenger. Tunay na dominasyon at agresyon sa ring. At minsan ang puntos ay napupunta sa kampeon na siyang humahabol. Sumusugod sa atake si Felix Trinidad. Lalo siyang nagiging kumpiyansa sa bawat round dahil di siya nasasaktan ni Camacho. Kundi kaya rin niyang abutin at saktan si Camacho. Umatras si Camacho para iwasan ang malalakas na suntok. Cherak! Marami na siyang nalutas pero may iba pa siyang hindi nare-resolve. Ayun na, hintayin natin ang desisyon ni Hector. Sa ika-8 at ika-9 na round, nangingibabaw si Trinidad sa palitan ng suntok. Desperadong kumakapit si Camacho matapos ang malalakas na tira. Hinahawakan sa leeg si Trinidad at ayaw bumitiw,
gamit lahat ng diskarte. Lumabas si Camacho na mas determinado at todo bigwas pagpasok ng ikawalong round. Desperado kumakapit, hinahawakan si Trinidad sa leeg at ayaw siyang bitiwan. Pero patuloy siyang umatras laban sa rumaragasan Trinidad, ang kampeon. Ngayon, Narito na naman ang taktikang yan na hindi siya ginagawang paborito sa Puerto Rico. Inamaan ka na, binigyan ka pa ng batuta. Tingnan ang pag-asa ng taong ito. Naririnig mo na rin mula sa mga tagahanga na binabanatan si Camacho. ang Puerto Rico, kilala sa kasaysayan ng boxing, ay nagkaroon ng 30 world champion sa loob ng halos 60 taon. Kasama na rin ang dalawa dito. Si Felix Trinidad ang dominante sa laban kay Hector Camacho. Maaring kailangan ng ipasa ang sulo sa mas batang henerasyon. Sa ngayon, parang nawala na kay Hector ang dating sigla. Inakala kong babalik siya kagaya dati. Pero si Camacho ay nakakatanggap na yon ng matalim at malamig na tingin mula kay Joe Cortez. Mas mabuti pang mag-ingat ka. Ayan na naman ang issue sa paa. Halos bawat round may problema siya sa paa. At laging paa ni Trinidad ang nasa ibabaw ni Camacho, hindi ang kay Camacho. Bumagal si Trinidad sa round na ito. Kailangan pa rin makapagpatama ng ilan pang diretsong kaliwa si Camacho. Hindi masyadong epektibo, pero grabe. Tumalab ang mga diskarte. Si Trinidad ay isang knockout artist. Tulad ng sabi ko, pangatlo ang knockout ratio niya sa lahat ng kasalukuyang world champion, 86%. May siyam na sunod-sunod. Labing siyam na knockout sa 22 panalo, walang talo. Wow, mga body shot ni Trinidad. Estilo. Yan ang sinasabi ko. Pagkatapos sa ika-10 round, lumabas si Camacho para umatake. Ngunit tinamaan siya ng malakas na kanang suntok ni Trinidad, kaya napilitan siyang kumapit ng duwag at sobrang tagal. Kinailangan bawasan siya ng referee ng 1 puntos. Ano masasabi mo, Bob? Para sa akin, 86 sa 83 ang score ko. Sa tingin ko, wala sa dalawang boksingero ang kaya magpatumba sa isa't isa. Laging may minus na 1 puntos, ang restarle, puro takbo at iwas. Bob, sandali muna, tayo. Kung babawasan siya ng round na yon, pwede na niyang kalimutan yon. May iba na. Sa isang counter punch, kaliwa Kamay. sa ulo. At muling, hinawakan. Tingnan mo. Pinapanood niya. Kasi napahamak siya. Tumawag ng time si Joe Cornell. 30 segundo bago matapos ang ika-10 round. Si Camacho ay hirap ng tumayo dahil sa kanyang mga binti. Halos bumibigay na. Patuloy na nagpapakawala ng malalakas na suntok si Trinidad. Ayaw niya mag-disqualify. Maaari hindi na niya kailangan dahil si Trinidad ay patuloy na nagpapakawala ng malalakas na suntok. Malaking problema ito kay Hector Macho Camacho dahil malakas ang batang ito. Maaring bumagsak siya sa unang pagkakataon. Kawai. Kailangan mo ng pahinga. Kailangan niya ang kanyang corner. May 45 segundo pa siya. Sa mga round 11 at 12, si Camacho ay nakatutok lang sa kaligtasan. Hindi na siya lumalaban para manalo, kundi ginagamit na lang ang natitira sa kanya para marinig ang huling kampana at manatiling hindi pa napabagsak. Ito ang unang pagkakataon ni Felix Trinidad na lagpas 10 rounds pero tila hindi siya nababahala sa bagong karanasan. Patuloy niyang hinahabol si Macho Man. Maraming salamat. Patuloy lumalayo si Camacho, iniiwasan ang mga delikadong suntok ni Trinidad. Nasa survival mode na siya. Tama. Hindi ito panalo ngayon, mahalaga ay makaligtas. Ngayon na ang oras. Wala na siya yan para makaligtas. Para umabot ng dose, gaya ng ginawa niya kay Chavez, tinatanggap niya ang mga suntok para makarating sa dose. Hindi siya tumatanggap ng kasing tinding parusa gaya ng ibinibigay ni Chavez. Pero ramdam niya ang epekto. Si Trinidad ay maaaring maging medyo pabaya ngayon at magsimulang sumugod. Pero ang punto, maaaring kulang si Machado sa lakas para mapatumba siya. Hindi siya knockout puncher, pero laging mabilis. Mahalaga ang timing dito, hindi mo masasabi. Di ko akalaing gusto pa ni Michael sumugal na magpakawala ng malakas na suntok. Mukha siyang nasa sinasabi mo nga, survival mode. Ito ang round para makaligtas. Linawin ang isip. Kung may knockout punch si Trinidad, left hook yun. Pero malakas din ang kanang kamao niya. May lakas ang taong ito sa parehong kamay. Ibig kong sabihin, malakas siyang sumuntok at tinatrabaho rin niya ang katawan. Nakita natin yan kay Maurice Blocker. At kay Luis Garcia. Kahit mukhang inosenteng bata siya, may killer instinct siya tulad din na Rocky Graziano at Rocky Marciano. Lahat ng matitinding lalaki na may mga pangit na mukha. Rocky Balboa.
Hindi, nakakuha lang siya ng magandang script. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Sa tingin ko, si Camacho ang lamang ayon sa kampo sa kordang yon. Huwag muna tayong magsalita hanggat hindi pa natin naririnig ang opinyon ng mga horado. Tandaan mo, Nasa Las Vegas tayo. Nagkaroon na ng sorpresa sa Las Vegas. At huwag mong kalimutan, corner, sabihin ang kahit ano maliban sa gawin mo na o mamamatay ang nanay mo. Alam mo na, gagawin nila ang kahit ano sa mga huling segundo ng laban para mapagawa sa boksingero ang anumang kailangan niyang gawin para manalo. Ito na yon. 3 minuto na lang. Ano pa bang pwedeng magkamali? Kung kaya nilang ibigay ito, kung kaya nilang ibigay ang ganitong pag-atras ng patakbo kay Hector Camacho at ang desisyon, ibigay sa kanya ang kampyonato. Abay talagang sobrang mapagbigay nila, sir. At bulag pa. Oy, Oo, hindi ko alam tungkol sa kawanggawa. Ibig kong sabihin, mas maganda siguro kung alak na lang. hindi ka mananalo ng kampyonato sa ganyang paraan. Umahawak. Napaparusahan dahil dito. Lamang na si Trinidad para sa akin, hindi niya kailangang pilitin, basta iwasan lang ang pagkakamali. Sabi niya, kaya niyang manalo. Pwede siyang matalo sa round na ito at malaki pa rin ang lamang niya. May matitira pa siyang lamang. Oo, pwede pa siyang mapabagsa pero may matitira pa rin siyang lamang. Mukhang unang beses niyang aabot ng 12 rounds. Felix Trinidad. Tara na! Tara na! Sinahin niya ang talento niya sa puro pagpapakitang gilas na uubos ang enerhiyang kailangan niya. Hindi mo pwedeng paulit-ulit gawin ang ganyang pagpapakitang gilas na hindi ka mababalikan yan. Suntok na naman sa katawan mula kay Felix Trinidad. Wala na talaga. Inihagis na ni Camacho ang towel pero mananatili siyang nakatayo. Gusto niyang tapusin ito ng nakatayo. Ang huling 3 o 4 na rounds ay puro survival mode na lang para kay Camacho. Aminin mo, si Camacho, sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang niya, siya ay isang taong may pride, gaya ng sinabi ni Bobby. At sa loob ng ring, palagi niyang sinusubukan na mabuhay o magtagal hanggat kaya niya. Hindi talaga siya sumusuko. Kaya bigyan natin siya ng kredito doon. Nakita natin ang pinakamalaking pagbabago ng kaso. Pero bigyan natin siya ng kredito doon. Alam mo, marami na tayong nakita ng mga boksingero na nagtagal pa kahit tapos na ang kanilang panahon. Sana hindi ko gawin yon. Nasaktan talaga ako nang mapanood ko si Sugar Ray. Nung parang wala talaga siyang ipinakitang laban. Ibig kong sabihin, sa laban dati lumaban siya. Pero ngayon, puro takbo lang. Kumbinsido ako na may mali, may nag-ambag sa napakasamang performance na to. Mas maganda pa rin ang laban ng lalaki kaysa sa nakita natin ngayong gabi. Tapos na. nang matapos ang lahat, walang pag-aalinlangan ng mga hurado at nagbigay sila ng nagkakaisang pasya pabor kay Felix Trinidad. Ang mga score ay 119 sa 106, 117 sa 109 at 116 sa 110. Lahat ng tatlong score ay pabor sa nanalo at nananatiling kampeon na si Felix Tito Trinidad. Malinaw na nanalo si Trinidad. Ngunit na yun lang sa kanyang pagiging kampeon, kinailangan niyang tiisin ang buong 12 round. Si Camacho ay hindi pa kailanman bumagsak sa lona at hindi pa rin siya napahinto. Umalis siya sa MGM Grand gaya ng pagpasok niya. Si Trinidad ay isa sa pinakamahusay na boksinggero ng kanyang henerasyon. Pero noong gabi niyon, si Hector Camacho ay nagpapaalala na siya ang macho man. Hindi niya kailanman bibigyan ng madaling laban ng kahit sino.